Story time muna tayo saglit. Kakagising ko nga lang ng umaga niyan. Late na kasi ako nakauwi kagabi galing Tarlac. Bali may isang kaing na mangga nga pala tayo dito. Galing po yan sa kanila. Kila Lovely po. Bali pinamigay ko nga po yan. At ito na nga po yung iba na ipapamigay pa. Sa totoo lang, kinulang din yan kasi ang dami ding bibigyan dahil marami ding humingi na mga nagpunta sa bahay at nakita to. Ito nga palang malaking mangga na to, hindi ko alam kung anong tawag dyan pero malaki pa nga sa mukha ko. Tapos ay yung mga katrabaho ni Lovely, inaasar nila ako, tumaba daw kasi ako. Tinikman ko nga pala yung mangga kahit mag-green pa, matamis na. O tara, sa present na tayo. Halos isang linggo na nga yata yung dumaan. Nahinog na nga tong malaking mangga kaya naisip ko nga, gawin ko yung natikmang kong dessert doon kila Lovely noon. Yung mango sago. Pero may gulaman yung ginawa nila eh. Pero ang itong ginawa ko naman is wala tong gulaman. Kita nyo naman ang purol pa ng kutsilyo ko. Hiniwa-hiwa ko nga lang pala yan ng ganyan. Wala kaming container. Buti na lang meron kaming pinaglagyan ng tinapay tabs. Aba, save by the bell. Tapos itong sago naman, bari parang libre lang yan. Ito kasi yung mga natirang sago sa nagtitinda ng taho. Tapos ito, para tipid din, creme demsada na yung gagamitin natin at yung Alaska Evaporada. Sinaling ko na nga dito yung creme demsada. Nakakabulol ba? Hinalo-halo ko, feeling ko ang daming liquid. Tinikman ko muna kasi baka sakto na pero matamis. Kaya ang ginawa ko, isinaling ko na din dito yung evap. Okay lang na maraming liquid kasi ganun din naman yung salad nung iba. Tinikman ko nga ulit to and then sumakto na sa lasa. Tapos pinakatikim ko ulit sa batang may toyo. Approved na. After 24 hours may git, as in 24 hours may git, init. Tama-tama. Ay, sorry, sinisinok. Merienda kasi ako eh. Sinisinok. Ito na siya. Ayun. Medyo parang malapot siya. Kasi lumamig na eh, nag-chill na. Pero nung bagong gawa, diba, masabaw siya. Nakain-kain na nga pala nila to. Sinisinok ako, grabe. You know, pero pag kahapon nung kumain si mama nito, mentras lumalamig siya, bumabalik siya sa pagka-liquid. Ako naman nun kasi parang ano, you know. Gusto ko nga to lagi sa freezer. Mararamdaman mo kasi yung, mararamdaman mo yung mangga parang may yelo sa loob. Kain na tayo para mawala yung sinok natin. Kain po. Masarap ba niya? Grado ka? Baka hindi ah. Pero masarap siya. Hindi siya super tamis. Sarap. Saktong pampalamig ni. Ang init eh. Labaday. Mangga. Gusto mo pa niya? Gusto mo ba? Okay. Bukas na lang. Lagyan natin sa freezer to, no? Hayaan mo siya. Alam niyo ba, may nagpaampong pusa? May nagpaampong kuting dito. Meron pa naman akong pusang dadating. Anak ng kapatid ni Prince. Nanganak kasi. Hindi pa pwedeng idala dito kasi ano pa lang siya. Wala pang isang buwan talaga, sin bagong baby pa lang. Tapos bigla may kuting dito. Baka di na ako payagan ni mama. Dati kasi umabot ng 23 yung pusa, mahigit. Nag 27 nga ata yun eh, kung di pa napamigay yung mga kuting. Nangyayari. Sa mga matagal ng viewers, alam niyo naman luma na yung bahay na to. Sira yung mga kisame kasi tatakbuhan sila. Alam niyo yung mga sinaunang bahay, hindi close yung dalo yung ano. May kisame siya pero hindi close sa labas. Kaya pumapasok yung mga pusa doon.
Ayun. Tapos hindi ko na rin masikaso kasi tatrabaho ako sa malayo, lagi akong wala sa bahay. 23 sila. 20, basta almost 30. Pina-adapt namin. Buti na lang yung iba kahit malaki na, parang kagaya ni Prince, may nag-a-adapt pa din. Tapos, nag-send sila ng update. Kasi yung mga pusa namin hindi mailap. Di ba yung ibang pusa mailap siya kapag inampon mo? Yung mga pusa namin dito, hindi siya mailap kasi siguro dahil lagi namin kinakausap, ganun. Yung isa naman, yung isa, yung church kasi namin, merong school. Uy, wag kang umano, yung sipon mo, Prince, naririnig dito sa mic. Yung church namin, meron siyang school. Parang ano, tawag doon, kinder, nursery, parang ganun. Tapos yung isang nanay ng nag-aaral doon, estudyante, naging medyo kakwentuhan namin. Tapos, tinanong namin ba gusto nilang pusa. Sige daw, kasi may tindahan daw sila. Siyempre, pag may tindahan ka, kahit gaano kalinis yan, hindi pwedeng hindi magkakaroon ng daga tsaka ipis. Ganun yung tindahan eh. So, story time nga pala to. Tapos ayun, hiningi nila, malaki na, parang si Prince na. Una, isa lang. Ang nangyari, yung dalawang magkapatid na pusa kasi na yon, ayaw nilang nagkakawalay sa isa't isa. Kapag wala yung isa, hindi kakain yung isa or iiyak. Hiningi nila yung isa, umiyak. Ngayon ginawa nila, kinuha na rin yung isa. Tapos ayun, sumigla. Na-stress sila bigla kasi para daw silang mga Batman. Sumasabit sa kortina, takbo daw, talon-talon dito, talon doon. Pero ang gusto nila, ayun nga, masipag daw sila manghuli. Anong kwentong pusa nyo? Yup, trip yun. Pero kami, kaya hindi na kami nagkukurtina. Hindi na rin nagpapalit ng kurtina. Kasi, ayun nga, nangasira na din. Dahil sa mga pusa. Yung nagpadami ng lahi ng pusa na yun, yun yung pusang dinampot ko lang sa labas. Inuwi ko dito sa bahay. Akala ko lalaki, di ko na-expect na ang sipag niya mag-anak. Alam mo yung siya pa yung naghahanap ng lalaki, rumere na. Di ba yung ibang lalaking pusa, nililigawan pa yung babaeng pusa. Ngayon yung pusa na yun, pusa namin na yun, si Mimi, nako, nateteng. Talagang ano, siya pa yung pumupunta sa lalaki. Trigger warning, kung ayaw nyo na madaldal, huwag nyo na skip nyo na yung video na to. Yun lang, thank you. At, ayan, dahil sa inggit ko talaga sa kapatid ni Lovely, gumawa din ako nito. Lalagay ko sa freezer to para mag-yelo yung mangga niya. Masarap kagatin. Paki-subscribe pala ako at i-like yung video na to kahit ayaw nyo. Subscribe nyo din si Mama Tess, si Ate Mickey, tsaka si Lovely. And follow nyo po ako sa akin TikTok tsaka sa Facebook page. Bye, God bless.